Kabanata 281. Hindi nagtagal, tinawagan ng pulis si Donna. Miss, hindi namin nahanap yung mga gangster na binanggit mo. Walang tao dito. Nagulat si Donna. Paano kaya ito? Gulong-gulo ang puso niya. Papatayin kaya si Lito at ang dalawang security guard. Isang mahinang pakiramdam ng pagkakasala ang nananatili sa kanyang puso. Hinalugog muli ng mga pulis ang lugar. Walang kahit isang tao o anumang bakas ng dugo. Naghinala pa sila na si Donna ay tumawag ng peking pulis. Walang pagpipilian si Donna kundi ang sumuko at magmaneho pabalik sa siyang garden. Pagpasok pa lang niya sa sales hall, nakita niya ang dalawang security guard. Paano kayo nakabalik? Nagtatakang tanong ni Donna. Nagtalo ang dalawang security guard. Umiling sila at sinabing, hindi rin namin alam. Pagkagising namin, nakita namin ang aming mga sarili na nakahiga sa malapit, kaya bumalik kami. Ayos ka lang ba? Mabuti pang pumunta ka sa ospital. Malinaw na naalala ni Donna na ang likod ng kanilang mga ulo ay natama ng malakas. Nasugatan. Hindi kami nasugatan. Ang security guard ay tumingin kay Donna ng kakaiba. Walang mga panlabas na pinsala o kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga katawan. Nadama ni Donna na ito ay masyadong kakaiba at hindi maintindihan. Muli siyang nagtanong, nakita mo ba si Lito? Umiling ang security guard. Nang makitang tila hindi sila nagsisinungaling, walang pagpipilian si Donna kundi ang sumuko. Kasabay nito, mas lalong tumindi ang pagdududa sa kanyang puso. Paano si Lito? Nawasak talaga siya ng mga gangster na iyon. Kahit na galit siya sa kanya ay ayaw niyang may mangyari sa kanya lalo na dahil sa sarili niya. Sa sandaling ito, nakarating na si Lito sa tindahan ng local medicine sakay ng kanyang electric bicycle. Inabot niya ang listahan ng mga halamang gamot sa katulong sa tindahan at matiyagang naghintay. Sa oras na ito, isang boses ng babae ang nanggaling sa gilid. You quacks! How dare you deceive me? I'll smash your shop. Lumingon si Lito at nakita ang isang batang babae na 16 o 17 taong gulang. Nakasuot siya ng sikat na brand at may cute na bangs. Siya ay maganda, ngunit ang kanyang ekspresyon ay partikular na hindi mapigilan. Sinigawan niya ang dalawang bodyguard na nasa likod niya, bilasan mo at tamaan mo itong tindahan. Sanay na rin ang mga bodyguard na masungit. Nang walang anumang pag-aalinlangan, direkta nilang binaligtad ang mga materyales na panggamot sa stand. Stop smashing it! Stop smashing it! Mabilis siyang pinigilan ng matandang doktor ng local medicine, ngunit itinulak siya sa lupa ng mga bodyguard. Umalis ka! Sa buong Badoc City, walang nang ahas na pigilan ang binibini ko. Ang tindahan ay puno ng mga babaeng katulong sa tindahan. Sa pagharap sa mga mabangis na bodyguards, wala silang lakas na lumaban at tanging sa sulok lang sila makapagtago. Para naman sa ibang mga customer, bagamat galit at hindi nila matiis ang kay-abangan ng dalaga, kitang-kita rin nila na galing sa hindi pangkaraniwang pamilya ang dalaga. Hindi sila nang ahas na madaling masaktan siya, ngunit hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang galit. Ang mga damo ay nakakalat sa buong lupa. Pinagkrus ng batang babae ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ngunit sa isang mapagmataas na ekspresyon, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at nagsaya. Sa pagtingin sa eksenang ito, napasimangot si Lito at biglang nakaramdam ng hindi komportable. Una sa lahat, siya ay isang doktor ng local medicine na labis na nagpahalaga sa mga materyales na panggamot. Kabilang sa mga materyales na panggamot na nabaligtad, nariyan ang mga materyales na panggamot na kailangan upang pinuhin ang sabaw na pampalusog sa mukha. Hindi ba sayang ang oras niya? Sige, pagtapos natin dito, sisirain natin silang lahat. Excited na pinalakpakan ng dalaga ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang dumating, tumigil ka. Sumimangot ang dalaga at malungkot na tumingin kay Lito. Sino ka? Ako ba ang kinakausap mo? Ano pa bang magagawa ko? Baka kausap ko yung aso sa pinto. Tinapunan siya ni Lito ng malamig na tingin. How dare you? Kilala mo ba kung sino ako? Puno ng galit ang magandang mukha ng dalaga. Kinurot niya ang kanyang maliit na baywang gamit ang dalawang kamay at malapit ng magalit. Hindi mapakali si Lito sa kanya. Nang makita niyang ipapatumba na ang isa pang stand, hinaranggan niya ito ng isang kamay at pilit na inayos ang stand. Natigilan ng dalawang bodyguard. Ang stand na ito ay gawa sa bakal, at sa pamamagitan ng mga panggamot na materyales, tumitimbang ito ng hindi bababa sa 2 o 300 kilo. Paano ito mahawakan ng isang kamay? Ang lakas na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Hoy kayong dalawa, bakit nakatayo pa kayo dyan? Hinirapan lang ako ng lalaking ito at sasampalin ng malakas ang bibig niya. Hindi kayo titigil hanggat hindi ko sinasabi.
Napapadyak ang dalaga sa galit at nagmura. Oo, miss. Ang bodyguard ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad siyang humakbang at hinawakan si Lito. Inilagay ni Lito ang isang kamay sa likod ng kanyang likod at hindi ginalaw ang kanyang mga paa. Pinagmasdan niya ang paglapit ng kamay ng bodyguard sa kanya. Wala sa mga nanunood ang optimistiko tungkol kay Lito. Nako, medyo matuwid ang binatang ito. Sayang naman at na-overestimate niya ang sarili niya. Tama. Halatang hindi ordinaryong tao ang babaeng iyon. Natatakot ako na malas ang binata. Gayunpaman, nang malapit ng hawakan ng kamay ng bodyguard si Lito, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Hinawakan ni Lito ang palso ng bodyguard at marahang pinilipit. Nabali ang kamay ng bodyguard na parang sanga. Natigilan ang lahat. Kahit ang bodyguard ay walang reaksyon. Ni hindi niya nakita kung paano umatake si Lito, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang palso. Pagkatapos, sinipa siya ni Lito sa tiyan at pinalipad siya. Sumugod ang isa pang bodyguard, at pinalayas siya ni Lito sa parehong paraan. Pagkatapos, malamig niyang tinignan ang dalaga. Ang gayong mayabang na babae, kahit bata pa, ay dapat bigyan ng leksyon. Ikaw. Huwag kang lalapit. Dahil tinitigan ni Lito, nakaramdam ng kaunting guilty ang dalaga at patuloy na umatras. Hindi ba't sasampalin mo lang ang bibig ko? Kung sampalin mo ang sarili mo ng 3 beses ngayon, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, ang kanyang aura ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng panganib. Nagtaas baba ang dalaga at galit na sinabi, sino ka sa tingin mo? How dare you order me? I didn't want to fight with you, but you are courting death. I will let you have a good look. Pagkatapos nito, ang kamay ng batang babae ay parang ulo ng ahas, at inatake niya ang mukha ni Lito sa napakabilis na bilis. Medyo mabilis siya. Tumanggaw si Lito. Hindi niya inaasahan na may ganoong husay ang dalaga. Masasabi niya sa isang sulyap na ang hakbang na ito ay isang klasikong snake fist sa martial arts, na sikat sa liksi at kabangisan nito. Dahil hindi ito nangangailangan ng labis na kapangyarihan, pipiliin ng maraming babaeng martial artist na magsanay nito. Bumantong hininga ang dalaga na may galit sa kanyang magagandang mata at sinabing, hindi mo na kailangang magkomento. Itinagilid ni Lito ang kanyang ulo at iniwasan ang kanyang pag-atake. Hindi masama ang iyong kakayahan, ngunit ang iyong bilis ay masyadong mabagal, mataray na sabi niya. Basta, manahimik ka. Hingal na hingal ang dalaga matapos matamaan ng ilang sunod-sunod na beses. Matapos magpahinga ng ilang sandali, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maglunsad ng isa pang pag-atake. Humikab si Lito. Marami pa siyang dapat gawin, kaya wala siyang oras na sayangin ang batang babaeng ito. Bigla siyang humampis at tinapik ang daliri niya sa isang acupuncture point sa leeg niya. Ah! Sigaw ng dalaga sa matamis na boses. Bigla na lang siyang nawala ng lakas at mahinang bumagsak sa lupa. Nang maisip niya na malapit na siyang mahulog sa lupa, isang kamay ang pumulupot sa kanyang baywang, at isang malakas na aura ng lalaki ang lumapit. Namula agad ang mukha ni Genmeng. Maliban sa kanyang ama, hindi pa siya naging ganoon kalapit sa ibang lalaki. Siya ay nahihiya at nagalit, ngunit bilang karagdagan sa mga emosyong ito, mayroon ding kaunting pagmamataas. Ano sa tingin mo? Kahit gaano ka kalakas, nabighani ka pa rin sa akin. Hindi mo kayang hayaang mahulog ako sa lupa. Nang siya ay nawala sa kanyang imahinasyon, biglang inabot ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang kwelyo at kumapal sa paligid. Ikaw. Ang kulit mo. Natigilan si Jen at puno ng hinaing ang kanyang puso. Ang lalaking ito ay naglakas loob na asarin siya sa publiko. Hindi pa siya nasa hustong gulang. Nahanap ko na. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at hinawakan ang isang purple na kristal na kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Jen, at natatakpan pa rin ng luha ang kanyang mga pilikmata. She said in disbelief, You just want my necklace. Ano pa bang magagawa ko? Kung i-delay mo ang oras ko, itong kadena ang gagamitin bilang kabayaran. Inilibot ni Lito ang mga mata sa kanya at sinabing, sa tingin mo ba gusto kong samantalahin ka? Haha, hindi ko gusto ang iyong hitsura. Kabanata 282. Anong sabi mo? Nagalit agad si Jen. Bilang isang batang babae, ito ang pinakaseryosong kahihiyan na masabing hindi niya ito gusto. To tell you the truth, maraming lalaki ang humahabol sa akin. Kung ayaw mo sa akin, ibig sabihin bulag ka. Sa sobrang galit niya ay tumigil siya at nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Hindi mo ako minamaliit. You're playing hard to get, ano? Ngumuso si Lito. Ang babaeng ito ay talagang hindi ordinaryong narcissistic. Bakit sa tingin mo?
Tinaas niya ang kanyang kilay at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Proud na sabi ni Jen, kung ayaw mo sa akin, bakit mo pa ako hinahawakan? Natatakot ka lang na masaktan ako. Nakikita ko. Sumimangot si Lito at bumitaw sa pagkakahawak. Pang! Natigilan si Jen at nahulog sa lupa. Bastos ka, scumbag. Hindi ka talaga marunong maawa sa mga babae. Galit na nagmura siya at hinimas ang balakang. Nakaramdam siya ng sakit at pagdurusa, at tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Maya-maya, napaupo siya ng diretso sa lupa at napaluha. Nagkibit balikat si Lito at inabot ang kamay sa kanya. Tumayo ka na. Kinagat ni Jen ang kanyang mga labi at mukhang naagrabyado. Nabulunan siya at sinabing, at least meron ka pa ring pagkatao. Inilagay niya ang kanyang payat na kamay kay Lito. Hinawakan siya ni Lito at hinaila pataas. Dahil sa inertia, aksidenteng nabangga ni Jen ang dibdib ni Lito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahan na bagamat mukhang payat siya, puno ng matitigas na kalamnan ang dibdib nito, puno ng lakas. Pakiramdam ko, napakalalaki. Hindi, ano ang iniisip ko? Mabilis na umiling si Jen at inalis ang magulong kaisipang ito. Humph, sabi mo ayaw mo sa akin, ayaw mo sa akin. Bakit mo ako hinaila pataas? Bulong niya sa mahinang boses. Sumulyap si Lito sa kanya at hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Inabot niya ito at tinulak siya pabalik. Ah! Isang malakas na puwersa lamang ang naramdaman ni Jen, at diretso siyang itinulak palabas ng tindahan ng lokal medicine. Malamig na sinabi ni Lito, kung gusto mong umiyak, lumabas ka at umiyak. Huwag mong istorbohin ang negosyo ng mga tao dito. Napakaingay. Pagkatapos noon, lumingon ito at hindi na tumingin sa kanya. Ikaw. Tinuro siya ni Jen at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Galit na galit siya sa puso niya. Inisip na lang pala niya na sobrang ingay niya kaya hinailan niya ito at itinulak palabas ng tindahan. Na-imagine pa niya ang mga magugulong bagay na iyon. Bastos, maghintay ka lang. Ako, si Jen Meng, ay hindi ka patawarin. Ipinadyak ni Jen ang kanyang mga paa at galit na nagmura. Miss! Nagpumiglas ang dalawang bodyguard na tumayo at naglakad sa gilid ni Jen. Basura kayong dalawa. Sinipa sila ni Jen at galit na tumalikod para umalis. Young man, thank you so much just now. Are you here to buy medicine? Well, bibigyan kita ng 20% discount para sa lahat ng gamot mo. Nagpasalamat ang may-ari ng tindahan kay Lito. Salamat. Si Lito ay hindi tumayo sa seremonya. Tinulungan niya ang may-ari na maiwasan ang pagkawala ng hindi bababa sa 100,000, kaya hindi malaking bagay na makakuha ng 20% na diskwento. Bumantong hininga ang may-ari at nagsimulang magreklamo muli. Pumunta yung babae sa klinik namin kahapon ng umaga at sinabing masakit ang pulso niya. Pinainom siya ng doktor ng gamot. Sakto, hindi na siya sasakit pagkatapos uminom ng gamot. Hindi ko alam na pumunta siya ngayon dito at sinabing walang kwenta ang gamot. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngumiti si Lito. Napakasimple. Kumain siya ng malamig na inumin kahapon. Natigilan ng may-ari at nagtatakang nagtanong, paano mo nalaman? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. I was just guessing. Sa katunayan, matagal na niyang napansin na malamig ang katawan ni Jen at masakit ang pulso nito. Bukod dito, nasa panahon siya ng banal na kasulatan nitong 2 araw. Siya ay nasa sobrang sama ng loob na tiyak na may kinalaman siya sa sakit. Ang kanyang katawan ay pinalusog ng mainit na tradisyonal na gamot. Hindi siya nakakaramdam ng kirot noong una, ngunit may konting lamig sa kanyang tiyan, ibig sabihin ay nakakain na siya ng malamig na pagkain at muling lumabas ang sakit. Hindi mapakali si Lito na ipaliwanag ang mga bagay na ito sa may-ari. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng mga halamang gamot ay natipon. Umalis si Lito sa tindahan ng local medicine na may dalang malalaki at maliliit na bag ng mga halamang gamot. Naghahanap ng bakanteng sulok, inilagay niya ang lahat ng mga halamang gamot sa Zumi Stone Ring. Pagkatapos noon, bumili pa siya ng boiler at pumunta sa Auspicious Clouds Mountain para simulan ang paggawa ng sopas na pampalusog sa mukha. Ang sopas na pampalusog sa mukha ay isang mababang uri ng espiritual na gamot, kaya madali itong pinuhin. Sa loob ng 2 oras, 5 bote ng sopas ang napino. Ang isang patak ng origin liquid na hinaluan ng malinaw na tubig ay isang mangkok ng sopas na pampalusog sa mukha. Ang dami ng likido ay sapat para sa modelo ng kumpanya na tumagal ng hindi bababa sa kalahating taon. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kwintas na kristal na kulay lila.
Ang dahilan kung bakit inagaw ito ni Lito kay Jen ay dahil isa itong Spirit Stone. Bagamat ito ay isang mababang grade na Spirit Stone, ang kadalisayan nito ay hindi masama. Ito ay bihira sa Earth. Isa lang itong dekorasayon sa mga kamay ni Jen, ngunit sa kanyang magic formation, maaari itong gawing isang high-level na defensive magic tool. Binitawan niya ang kanyang kamay, at ang amethyst ay nakahover sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim, sinimulan niyang pinuhin ang kristal. Makalipas ang 3 buong oras, hindi man lang siya nakahinga at nag-concentrate sa pagpino. Tapos na. Sa isang masayang sigaw, ang magic tool ay pino. Ang hugis ng lila na kristal sa kanyang kamay ay katulad ng dati, ngunit ito ay mas nakakasilaw. Tila mayroong isang layer ng ethereal purple light na lumulutang sa ibabaw. Hawak ito sa kanyang kamay, ito ay mainit at komportable, na para bang ito ay buhay. Inalis ang lilang kristal na kwintas, pumunta siya sa kumpanya ng modelo. Pagdating nila sa tarangkahan ng kumpanya, sinalubong ni Lito si Sisi. Nakasuot siya ng itim na damit ngayon, nakitang-kita ang puti niyang mga binti. Ang mahaba niyang buhok ay lumilipad na parang diyosa. Salamat sa nangyari kahapon. Siya ay mukhang nagpapasalamat, ngunit pagkatapos ay siya ay bahagyang nag-alala. Hindi simple ang background ng pamilya ni Viclo. Sinaktan mo siya, pero hindi ka ba pinuproblema ng pamilya niya? Pagkatapos ng insidenteng iyon kahapon, natakot siya at nagpahinga ng isang araw. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kumpanya. Ngumiti si Lito. It's okay now. That guy surnamed Lou will never harass you again. You don't have to use me as a shield anymore. Nang marinig ito, si Sisi ay nagulat sa una, ngunit pagkatapos, nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo. Sa mga sinabi ni Lito, parang ayaw talaga nitong magpanggap na boyfriend niya. Ganoon ba siya kawalang kagandahan? Habang siya ay nanlulumo, nakita niya si Lito na pumasok sa kumpanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi niya maiwasang ma-curious. Biglang naalala ni Lit na hindi alam ni Sisi na pag-aari niya ang kumpanyang ito. Kung sasabihin ko sa iyo na ako na ang amo mo, naniniwala ka ba? Hinawakan niya ang kanyang ilong at tumingin kay Sisi. Paf! Tinakpin ni Sisi ang kanyang bibig at tumawa. Reklamo niya, hindi Fool's Day ngayon. Huwag kang magbiro. Ang boss ng kumpanyang ito ay ang sikat na si Ramon Lin. How could it be you? Hindi ako naniniwala. Umiling si Lito. Alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Sa pagmamasid sa kanya na naglalakad papasok sa kumpanya, naisip ni Sisi ang kahihiyang naramdaman niya noon. Mabilis itong sumunod sa kanya at sinubukang pigilan. Sa oras na ito, biglang tumayo ang receptionist at magalang na sinabi kay Lito, "Magandang hapon, Pangulong Argel." Kalmado ang ekspresyon ni Lito. Tumango siya at hindi tumingin. Ano? Anong tawag mo sa kanya? Dinilat ni Sisi ang kanyang mga mata at tumingin sa receptionist. Puno ng gulat ang maganda niyang mukha. Kabanata 283. My President Argel, Sister Sisi. May problema ba? Nagulat ang receptionist sa reaksyon ni Sisi. Humajejek si Sisi at sinabing, paano ang lalaking ito? Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, lumabas ang ilang empleyado at magalang na nagsabi kay Lito, "Magandang hapon, Pangulong Argel." Patuloy na tumango si Lito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sisi, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sa oras na ito, isang grupo ng mga modelo ang dumating. Sa sandaling makita nila si Lito, agad silang nagtipon sa kanya at nasa sabik na sinabi, "President Argel, sa wakas ay narito ka na. Dinala mo ba ang sabaw na pampalusog sa mukha na iyong binanggit kahapon?" Inaasahan ito ng mga kapatid ko. Napapaligiran ng isang grupo ng magagandang babae, ngumiti si Lito at sinabing, "Isama mo sila. Punta tayo sa meeting room." Nang marinig ng mga modelo na mayroon talagang sabaw na pampalusog sa mukha, dali-dali nilang hinimok ang isa't isa na ipaalam sa iba pang mga kapatid na babae. Paano na? Ngayon dapat maniwala ka. Ngumiti si Liro kay Sisi at pumasok sa meeting room nang hindi siya hinihintay. Natigilan si Sisi at nakalimutang isara ang kanyang bibig. Puno ng gulat ang magagandang mata niya. Paano naging boss ng kumpanya ang lalaking iyon matapos siyang hindi nakita ng isang araw? Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa conference room, kinuha ni Lito ang face nourishing soap na inihanda niya ng maaga at ipinamahagi ito sa mga modelo. Pagkatapos, ibinigay niya ang natitira kay Manager Wang at hiniling sa kanya na ipamahagi ito ng regular. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang opisina. Pagkapasok niya sa pinto ay napasandal siya sa dingding ng malambot na katawan. Sisi, hindi ko inaasahan na uhaw ka na pala.
Matagal nang alam ni Lito na si Sisi iyon, kaya hindi siya gumawa ng anumang pag-iingat. Idiniin ni Sisi ang kanyang siko sa kanyang dibdib, ngumuso, at namumula ang mukha, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Tanungin kita, bakit bigla kang naging boss ng isang modelong kumpanya? May lihim ka bang motibo para sa akin? Habang iniisip niya iyon ay parang estranghero ang nararamdaman niya. Una, iniligtas ni Lito ang kanyang ina, at pagkatapos ay naging boss siya ng kanyang kumpanya. Ito ay masyadong nagkataon, na para bang sinadya niyang gumawa ng bitag. Masyado kang nag-iisip. This is purely a coincidence. Medyo walang magawa si Lito at nagpaliwanag, tumulong ako kay Ramon Lin noon. Para magpasalamat sa akin, ibinigay niya ang kumpanyang ito sa akin. Talaga. Huwag kang magsinungaling sa akin, or I will not spare you. Nagtaas ng kilay si Sisi, at lumapit kay Lito ang napakarilag niyang mukha. Nagkasalubong ang kanilang mga hininga. Kasabay nito, hindi niya namamalayan na lumapit kay Lito, ang malambot nitong katawan ay nakakapit sa kanya. Bagamat walang masamang iniisip si Lito tungkol sa kanya, isa pa rin siyang matuwid na tao. Namula si Sisi, ngunit tumanggi pa rin siyang bumitaw. Ah, totoo naman. Alam mo naman ang medical skills ko. Nakaramdam din ng kahihiyan si Lito. Naisip ito ni Sisi at pumayag. Ang mga mayayaman ay higit na pinahahalagahan ang kanilang buhay. Posibleng ipagpalit nila ang kanilang buhay sa isang kumpanya. Pero, I chose this company out of selfish motives. Tumingin ng malalim si Lito kay Sisi. Ang puso ni Sisi ay nasa gulo. So, sinadya niyang pumili ng model company para sa kanya. In fact, I could tell that you don't like to be a model, and you don't like being lukang at hubad na lalaki. So, I plan to give you this company and let you be the boss. Walang pakialam si Lito sa reaksyon ni Sisi at sinabi sa sarili. Si Sisi ay lubos na nabigla. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig at hindi nag-react ng matagal. Paulit-ulit siyang umiling at sinabing, hindi. Hindi ko matatanggap. Masyadong mahal. Haha, wala lang. Kumpara sa binigay ng nanay mo sa akin, itong kumpanyang ito ay wala. Kapag nagdala ako ng mga tagumpay sa kumpanyang ito, magiging pamilyar ka sa pamamahala ng kumpanya, at ibibigay ko ito sa iyo. Magiliw nang umiti si Lito. Nang marinig ito, si Sisi ay nakaramdam ng labis na pagkabigo. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin dahil sa bagay na binigay sa iyo ng nanay ko. Malungkot na tanong niya na para bang sinaksak ang puso niya. Oo, malaki ang naitulong sa akin ng bagay na iyon. Seryosong tumango si Lito. Ito ay dahil sa dragon pill kaya ang espiritual na flood na dragon ay maaaring maging isang puting dragon. Paano siya hindi magpasalamat kay Sisi at sa kanyang ina? Namula agad ang mga mata ni Sisi. Matagal na niya itong pinag-isipan, pero kontento na siya sa sarili niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang gustong umiyak? Tuwang-tuwa ka ba na umiiyak ka? Hindi naintindihan ni Lito. Galit na galit si Sisi kaya naisip niya, ang moldite na lalaking ito ay hindi nakakaintindi sa isip ng isang babae. Bakit siya umiiyak sa tuwa? Gayunpaman, siya ay isang mapagmataas na babae. Kahit malungkot siya, ayaw niyang ipakita iyon. Wala lang, napuwing ako ng buhangin. Binitawan niya si Lito, itinaas ang kanyang baba, at sinabing, narinig ko sa mga kasamahan ko na maaari mong bigyan ng isang babae ng mas magandang figure sa pamamagitan ng masahe. Oo, bakit? Gusto mo rin bang subukan? Tiningnan ni Lito si Sisi pataas at pababa, na napaka-perpekto. Saan ka hindi kontento? Oo. Kinagat ni Sisi ang kanyang matingkad na labi at nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Well, bakit hindi mo ako pinapamasahe ng buo? Habang nagsasalita siya ay hindi na niya hinintay na humiga sa sofa sa tabi niya. Nakasuot siya ng masikip na itim na mixing palda na nagpaputi ng nyebe sa kanyang balat. Curva ang kanyang figure, at mas sexy at kaakit-akit ang kanyang hitsura. Nakahinga ng maluwag si Lito at itinapon ang kanyang nakakagambalang mga pag-iisip upang bigyan siya ng masahe. Makalipas ang kalahating oras, basang-basa sa pawis ang katawan ni Sisi at dumaikit ang kanyang damit sa kanyang balat. Oh. Ang pamamaraan ng masahe ni Lito ay hindi pangkaraniwan, na nagpapaginhawa sa kanya. Hindi niya maiwasang gumawa ng ingay. President Argel, ang kontratang ito. Hindi nakasara ang pinto. Biglang pumasok si Manager Wang na may dalang dokumento. Sa sandaling ito, inaalalayan ni Lito ang sarili sa sofa gamit ang isang kamay at hinawakan ng bukong-bukong ni Sisi gamit ang isa. Para siyang nakahiga sa ibabaw niya. Si Sisi naman ay pawis na pawis. Magulo ang buhok niya at malabo ang mata. I'm sorry. Wala akong nakita.
Sa sobrang takot ni Manager Wang ay muntik na niyang malaglag ang dokumento sa sahig. Namula siya at nagmamadaling tumakbo. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang isara ang pinto. Habang hinahanap ng ibang tao si Lito para pumirma, pinigilan siya ni Manager Wang. Kasama ni Mr. Argel si Cici. Huwag mo silang istorbohin. Nang marinig ang malabong tono ni Manager Wang, agad na naintindihan ng lalaki at mabilis na umalis ang dalawa. Alam ni Cici na siya ay hindi naiintindihan. Kumalat ang pamumula sa dulo ng kanyang tenga at sumigaw siya, "Hoy, bumalik ka. It's not what you think." Walang pakialam si Lito dito. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at sinabing, "Tapos na." Galit na bumangon si Cici, at nalaman niya na ang kanyang buong pagkatao ay napakasariwa. Gumawa siya ng gesture gamit ang kanyang mga kamay. Parang mas manipis ang bewang niya kaysa kanina, at ang dibdib niya. Parang mas malaki. "Paano na? Gusto mo bang magpasalamat sa akin?" Nakangiting sabi ni Lito. Pinandilatan siya ni Cici. "Salamat, utu-uto. Nasira ang reputasyon ko." Pagkatapos noon, umalis siya na masama ang loob. Taong walang utang na loob. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at hindi ito isinapuso. Buti na lang na misunderstood. Sa ganitong paraan, walang nang ahas na ay bully siya sa kumpanya. Sa sandaling ito, sa inner court ng Longyuan Martial Arts Club. "Kuya, kailangan mong ipaghiganti ako." Hinampis ni Daeong Meng ang kanyang dibdib at ipinadyak ang kanyang mga paa. Sa sobrang galit niya ay sinabi niyang, masyadong walang utang na loob si Ramon Lin. Hindi malaking bagay na hindi siya pumayag sa kasal ng mga mortal, ngunit siya ay seryosong binugbog at nabaldado. Ito ay simpleng pagtingin sa ating Dragon Abyss Martial Arts Club. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki na may marangal na mukha. Ang lalaking ito ay kapatid ni Daeong Meng, ang may-ari ng Dragon Abyss Martial Arts Center, si Changhe Meng. Kumunat ang noo ni Changhe. Siya ang pangatlong pinakamahusay na master sa ating club. Ibig mo bang sabihin na siya ay may kapansanan ng isang binata na 18 o 19 na taong gulang? Talagang totoo. Isang galaw lang ang ginawa ng binatang iyon para lumipad ang kabilang partido. Nakakatakot talaga. Paulit-ulit na tumango si Daeong. Kung iisipin muli ang eksena noong mga oras na iyon, mayroon pa rin siyang takot. Kung hindi siya tumakbo ng mabilis, namatay siya o nabaldado. Kabanata 284. Kakaiba. Kailan lumitaw ang gayong figure sa Badok City? Bakit wala akong narinig? Kumunat ang noo ni Changhe at napaisip. Mas kalmado siya kaysa kay Daeong. Hindi siya nagmamadali sa paghihiganti, sa halip ay nakakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Sa murang edad at sa ganoong lakas, masasabing nakakatakot ang kanyang talento. Kung siya ay naging isang kaaway, ito ay hindi isang matalinong pagpili. Sa oras na ito, isang batang babae ang umiyak at pumasok mula sa labas ng pinto. "Anak, bakit ka umiiyak?" Tumingin si Changhe sa kanyang anak at nakaramdam ng labis na pagtataka. Tutal, ang babaeng ito ay laging nang-aapi ng iba. Siya ay hindi kailanman nabully. "Dad, nabully ako ng bastos. Ipaghiganti mo ako." Sabi ni Jen Meng sa naguguluhan at galit na paraan. Ngumiti si Changhe at sinabing, "Nako, sumisikat ang araw sa kanluran ngayon. Walang sino mang nang ahas na ay bully ang aking mahal na anak. Tay, totoo naman ang sinasabi ko sayo. Hindi lang ako binyo-bully ng lalaking yun, kundi sinamantala rin ako." Ipinadyak ni Jen ang kanyang mga paa at namula. Sa pag-iisip na mahawakan siya sa dibdib ni Lito, sisubog na siya sa galit. Bagamat ang kanyang layunin ay ang lila na kristal na kwintas, higit pa o mas kaunti ay nakatagpo siya ng isang lugar na hindi niya dapat hinawakan. Sino ang nakakaalam kung mayroon siyang masamang intensyon? Nang marinig ito, biglang nagdilim ang mukha ni Changhe at malungkot niyang sinabi, "Someone is so bold." Sino sa palagay mo? Magpapadala ako ng isang tao upang putulin ang kanyang mga kamay at paa. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit siya ay napakabata, ilang taon na mas matanda sa akin, at ang kanyang mga kasanayan ay partikular na makapangyarihan. Kahit na sina Jojo at Toto ay magkahawak kamay, sila ay hindi makakapantay sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, sa ilang kadahilanan, si Jen ay may pakiramdam ng pagsamba. Kung tutuusin, hindi pinapansin ang kanyang kabastusan at pagiging cold, medyo manly siya sa ibang aspeto. Sa paglipas ng mga taon, bilang panganay na anak na babae ng Longyuan Martial Arts Center, palagi niyang binyo-bully ang mga lalaki. Hindi pa siya nabully ng mga lalaki. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang parang nasakop siya ng lakas ni Lito. Sa pag-iisip nito, namula siya at mabilis na umiling para alisin ang mga ligaw na kaisipang ito. Bata at napakalakas.
Nagbago ang mukha ni Changhe. Tumingin siya kay Daeong at sinabing, si Lito Argel ba ay katulad mo? Naisip ni Daeong na posible ito. Tinanong niya si Jen, bata, ang bastos ba na sinasabi mo sa edad na 18 o 19? Siya ay payat, nagsasalita sa malamig na tono, at kumilos ng napakaayos. Nang marinig ito, sumigaw si Jen, oo, siya iyon. Naisip niya sa kanyang sarili, Lito Argel pala ang tawag sa bastos na iyon. Hindi ko makakalimutan ang pangalang ito. Tumanggaw si Changhe. Hindi ito maaaring magkamali. Ako ang nag-isa kay Jojo at Toto. Pareho silang nakaabot sa antas ng inner strength na martial arts practitioners. Sa murang edad, ikaw lamang, ang binata na may nakakatakot na lakas, ang makakatalo sa dalawang martial arts practitioner sa parehong oras. Kuya, hindi lang lumpo ang batang ito, nabuli din niya ang magandang babaeng ito. Ang bagong puot at dating puot na ito ay dapat niyang turuan ng leksyon. Pinaypayan ni Daeong ang apoy. Napaisip sandali si Changhe at sinabing, paano ito? Ipapadala ko sa iyo ang pangalawang kapatid ng multo. Huwag mo siyang patayin. Kailangan natin siyang mahuli ng buhay. Huwag kang mag-alala, kuya. Tuwang-tuwa si Daeong kaya simpleng sagot niya. Ang pangalawang ghostly brother na ito ang pangalawa sa pinakamalakas sa martial arts club. Magaling siya sa lahat ng uri ng mapanlinlang na galaw. Kung hindi niya papatayin ang lalaking iyon, maaari niya itong pahirapan. Nang makitang umalis si Daeong, medyo nag-alala si Jen. Tay, hindi ka naman sinaktan ni Uncle Gwei. Paano kung? What's wrong? Anak. Medyo nag-aalala ka sa batang iyon. Sa pagsasalita nito, nagbago ang ekspresyon ni Changhe. Tiningnan niyang mabuti ang hitsura ng kanyang anak at hindi makapaniwalang sinabi, hindi mo gusto ang lalaking iyon, hindi ba? Kalokohan. Paano ko magugustuhan ang rogue na iyon? I can't wait to kill him myself. Si Jen ay nahihiya at inis. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa at tumakbo palayo. Sa pagtingin sa likod ng kanyang anak, si Changhe ay nawala sa pag-iisip. Sa modelong kumpanya, nagring ang cellphone ni Lito. Pinulot niya ito nang hindi tumitingin. Hello. Hello, si President Argel ba ito? Ako si Lex Chen. Bagamat minsan lang sila nagkita, naalala ni Lito ang boses na ito. Ito ay pag-aari ng Vice-Presidente ng Shangdijing Garden. Sige po. Sinabi ni Lex, narito ang bagay. Iisa lang ang real estate sa ating kapitbahayan, ngunit hindi ito sapat. Magbibid kami para sa isa pa. Isang kumpanya ng real estate ang mag-retreat sa amin ng hapunan ngayong gabi at maaari naming pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. President Argel, libre ka ba? Tumanggaw si Lito. Oo, nasaan ka? Jinding Hotel, alas 8:30, hall number 8. Tumanggaw si Lito. Sige, naiintindihan ko. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Gabi na, at malapit na ring umalis sa trabaho. Sa oras na ito, muling nagring ang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Sunshine. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Lito habang pinindot niya ang answer button. Lito, may sasabihin ako sa iyo. Huwag kang malungkot. Medyo nag-alinlangan si Sunshine. Kanina lang ako pinalabas ni Anyu at sinabing may classmate gathering daw. Ayokong sumama, pero masyado siyang enthusiastic. Nahihiya akong tumanggi, kaya pumayag ako. Walang magandang impresyon si Lito sa mayamang An, ngunit lubos siyang kumpiyansa kay Sunshine. Well, saan ka pupunta? Pupunta ako ngayon. You're willing to come. That's great. You're so nice, dear. Tuwang-tuwa si Sunshine. Naisip niya na hindi gusto ni Lito si Ann, kaya niya ito sasamahan. Ayan. Ipapadala ko sa'yo ang address mamaya. Pumayag si Lito at ibinaba ang telepono. Pagkalipas ng 2 minuto, dumating ang text message ni Sunshine, Hall No. 7 ng Golden Tripod Hotel, 8 p.m. Nakita ni Lito na ito ay Jinding Hotel muli. Anong coincidence? Pasado alas 7 na. Nag-impake siya at agad na pumunta sa hotel. Pagdating pa lang niya sa baba ng kumpanya, nakasalubong niya si Sisi. Namula si Sisi at gulong-gulong tumakbo palayo. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at hindi makapagsalita. Sa Jinding Hotel. Sa sandaling si Lito ay pumasok sa bulwagan, ang manager ng hotel ay tumakbo pababa. Mr. Argel, bakit libre ka ngayon? Kumain ka o mag-inspection? Ang 50% ng shares ng hotel ay kay Lito. Basta nakasimangot siya, not to mention the hotel manager, even the general manager will agree to it. Sa makatuwid, ang manager ay hindi naglakas loob na maliitin siya. Natatakot siyang masira ang trabaho niya kapag hindi siya makontento.
Kakain tayo, walang pakialam na sabi ni Lito. Paulit-ulit na tumango ang manager. Kailangan ko bang ayusin ang isang pribadong silid para sa iyo? Umiling si Lito. Hindi na kailangan. Bigla niyang naalala na gusto ni Sunshine ang dessert, kaya sinabi niya sa manager, magpadala ng dessert sa hall number 7 at ibigay ito sa isang babae na nagngangalang Sunshine. Yes, Mr. Argel. Ako na ang mag-aayos. Sabik na sabi ng manager at mabilis na pinuntahan ito. Dahan daw ang dumating si Lito sa hall number 7. Bago pa niya mabuksan ang pinto, nakita niya ang eksena sa loob. May mga 10 tao sa kabuuan. Si Sunshine ay tahimik na nakaupo, at isang nakaistilong lalaki ang nakaupo sa tabi niya. Si Anne ay nakaupo sa kabilang bahagi niya, at may ilan pang mga lalaki at babae. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Sunshine, habang ang lalaking katabi niya ay mukhang maasikaso at patuloy na kinakalikot ang mga susi ng kotse. Sunshine, ipinagtapat na ni Mario Ma ang kanyang pagmamahal sa iyo. Magsabi ka. Anne winked at sinabi. Sumimangot si Sunshine at tumingin sa nakaistilong lalaki sa tabi niya. She said coldly, I'm sorry, may boyfriend na ako. Kabanata 285. Haha, so what if may boyfriend ka? As long as hindi ka pa kasal, anytime pwede tayong magkasama. Nakangiting sabi ni Mario. Sunshine, don't mention your boyfriend. Wala man lang siyang kotse. Bawal siyang may kotse. Sa sandaling nabanggit si Lito, mukhang hindi masaya si Anne. How dare she say na hinahanap niya sa publiko ang sinumpaang ama? Then, she looked at Mario and said, look at Mario. He's young and promising. He's also handsome. At saka, may real estate company siya. Isa siyang big boss. Karapat-dapat sa iyo ang ganyang lalaki. Ngumisi naman ang isa pang babae. No way. Wala man lang siyang sasakyan. How dare she chase our campus belle Sunshine Sue? Ang isang Pulaka ay talagang gustong kumain ng karne ng sisni. Isang grupo ng mga mag-aaral ang nag-usap sa kanilang sarili. Kahit na hindi pa nila nakikita si Lito, lahat sila ay tumingin sa kanya ng masama. Lalo na yung mga lalaki. Noon, halos may nararamdaman sila para kay Sunshine, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahuli sa kanya. Hindi nila inaasahan na mahuhuli sila ng isang talunan. Paanong hindi sila magagalit? Puno na ng galit ang mukha ni Sunshine. Nang malapit na siyang magalit, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid at pumasok si Lito na walang ekspresyon ang mukha. Lito. Tumingin si Sunshine sa kanya at tatayo na sana, ngunit pinigilan siya ni Anne. Tumingin si Mario kay Lito at nakitang nakasuot ito ng ordinaryong damit. Oo naman, siya ay mahirap gaya ng sinabi ni Anyu. Biglang tumaas ang momentum niya. Ikaw si Lito. Hello, my name is Mario Maria. Ako ang leader nila dati. Tumayo si Mario na may paimbabaw ng ngiti at iniunat ang kanyang kamay kay Lito. Sinulyapan siya ni Lito nang walang pakialam. Nasa likod niya ang likod ng kamay niya, pero wala siyang balak makipagkamay sa kanya. Ang kamay ni Mario ay nanlamig sa hangin, at ang kanyang mukha ay biglang lumubog. Kuya, napakawalang galang mo. Noong una ay minamaliit niya si Lito dahil gusto niyang maging magalang sa kanya para sa kapakanan ni Sunshine. Sino ang nakakaalam na ang batang ito ay magiging walang alam sa mga patakaran? Ang sumunod na sinabi ni Lito ay lalo siyang nagalit. Kuya, you are not qualified to be my brother. Casual na sumulyap si Lito sa kanya, hindi man lang nag-abalang tingnan siya. Bilang isang Martial King Realm expert, hindi siya makahanap ng maraming kalaban sa buong mundo. Sa kanyang paningin, ang ordinaryong tao na ito ay kasing liit ng alikabok at wala man lang karapatang magtaas ng sapatos. Ikaw. Ang mga sulok ng bibig ni Mario ay kumaibot habang tinitingnan niya si Lito ng masama. Gayunpaman, dahil sa kanyang imahe, ngumiti lamang siya. Mukhang hindi masyadong maganda ang ugali ni Mr. Argel. It's understandable. Tutal hindi naman nagkakasundo ang mga lalaki. Mahilig silang maglabas ng galit sa iba. Lahat ng ibang estudyante ay tumango bilang pagsang-ayon. May mga babaeng bumulong, hindi siya maaaring maging isang domestic tyrant, hindi ba? Napaka-miserable ni Sunshine na iyon. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lito na may higit na paghamak. Napaka-generous ng class monitor kaya wala siyang pakialam sa ganyang talunan. Sabi ng medyo matabang lalaki. Ngumuso si Anne at ipinikit ang kanyang mga mata. Kawawang talunan ka lang. Anong ginagawa mo? Nakakatuwa. Sa harap ng mababang panunuyan ng karamihan, hindi sila pinansin ni Lito. Wala siyang oras para makipagtalo sa mga taong ito, ngunit dumiretso siya kay Sunshine. Ang tanging layunin niya ay protektahan ang kanyang babae.
Paumanhin, walang lugar para sa iyo dito. Tumayo si Ann sa harap ni Lito upang pigilan siyang makalapit kay Sunshine. Sa oras na ito, itinuro ng medyo matabang lalaki ang lugar sa sulok na pinakamalayo kay Sunshine. Para sa iyo ang posisyon na iyon. Kumunat ang noo ni Lito. Tila desidido ang mga lalaking ito na ipahiya siya. Gayunpaman, para sa kapakanan ni Sunshine, ayaw niyang makipagtalo sa kanila pansamantala. Oo. Tumanggaw siya at tahimik na umupo sa sulok. You're such a good for nothing. Hindi ka man lang marunong lumaban, duwag ka. Tinuwanan siya ng isang babae sa mahinang boses. Maupo ako doon kasama si Lito. Sa wakas ay napagtanto ni Sunshine na si Lito ang pinupuntirya ng lahat, ngunit sa sandaling tumayo siya, pinigilan siya ni Ann. Sunshine, matagal na tayong hindi nagkikita. Dapat maganda ang kachat mo sa amin. Sa iba naman, hayaan mo siyang mag-isa. Oo, Sunshine, magkwentuhan tayo ng mabuti. Pinigilan ng lahat ng babaeng estudyante si Sunshine, pinipigilan siyang makalampas. Noon pa man, nangako sa kanila si Maisho na bibigyan niya ang bawat isa sa kanila ng mamahaling bag kung magtagumpay siya na makuha si Sunshine. Ayaw ni Sunshine na maging masyadong matigas, kaya umupo ulit siya at tumingin kay Lito ng may tawad. Sobrang pinagsisihan niya ito. Kung alam niya lang ng mas maaga, hindi sana siya pinapunta. Ipinapahiya niya si Lito. Gayunpaman, si Lito ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumango ito sa kanya, sinabihan siyang huwag isa puso. Sa ganitong paraan, mas sinisisi ni Sunshine ang sarili. Sa oras na ito, bumalik si Mario kay Sunshine at nagsimulang kalikutin ang mga susi ng kotse. Agad namang ngumiti ang medyo matabang lalaki at sinabing, "Hoy, si Kuya Mario ang nagmamaneho ng sasakyan." Aling sasakyan ito? S-Class. Itinaas ni Mario ang gilid ng kanyang bibig at nagpakita ng tila walang pakialam ng ngiti. Nagkunwaring nagulat ang chubby na lalaki at malakas na sinabi, "Nako, hindi maganda. 1 milyon ang halaga ng isang kotse, tama." Bumantong hininga si Mario at sinabing, 1.9 million lang ito. Ang kotse ko ang pinakamagandang tugma, pero wala lang para sa akin. May ilan pa akong kotse na mas mahal kaysa dito. Nagmaneho lang ako ng random ngayon. Napakakapangyarihan ni Kuya Mario. Mayaman talaga. Hindi siya tulad ng ilang lalaking lumalabas na umaasa sa pera. Nag-thumbs up ang chubby na lalaki at ipinadyak ang kanyang paa. Proud na proud si Mario, pero nag-wave pa rin siya ng kamay at sinabing, "Well, it's nothing. So what if I have money? I'm still single. I'm waiting for a word from Sunshine." Lahat ng mga babae ay naiinggit. Sunshine, bilib na bilib si Mario sa iyo. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Oo, Sunshine, ang ganda mo. Mayaman at gwapo si Mario. At bagay kayong dalawa. Nagsisigawan ng mga tao at hindi pinansin si Lito sa sulok. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. Napakapangit ng mukha niya. Nang makita ito ni Mario, mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay para pakalmayan ang lahat. Napakaskimang niyang tao. Alam niya na ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring pilitin na ibenta, ngunit hahayaan niyang matanto ni Sunshine na hindi maihahambing sa kanya si Lito. "Lito, nasaan ka ngayon?" Biglang binago ni Mario ang paksa kay Lito at tumingin sa kanya ng sarkastiko. Si Lito na ngayon ang namamahala sa ilang kumpanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi ako sigurado. Mayroong ilang mga lugar." Paf! Hindi mapigilan ni Mario na matawa. "So part-time worker ka lang. How about this? Come to my company at bibigyan kita ng posisyon bilang manager. Magkano annual salary ang gusto mo?" Ngumiti si Lito at walang pakialam na sinabi, 1 taonang sweldo na hindi bababa sa 100 milyon. Hindi ako mawawala kahit 1 sentimo. Ano? Nagtaas ng kilay si Mario at humagalpak ng tawa. Tumingin siya kay Lito na parang walang utak. 100 milyon. Masyadong malaki ang gana mo, di ba? Sino ka sa tingin mo? Ramon Lin. Lamardolo. Natatakot ako na hindi nila masabi kahit 100 milyon. Sina Ramon Lin at Lamardolo ay wala. Kapag nakita nila ako, kailangan pa rin nilang maging magalang. Walang pakialam na sabi ni Lito. Pagkarinig nito, natigilan ang lahat at saka nagtawanan. Dapat tandaan na si Ramon Lin ay isang kilalang entertainment tycoon sa Badoc City, habang si Lamardolo ay isang real estate tycoon. Pareho silang mga top class na negosyante at kilala sa Badoc City. Hindi banggitin ng mga ordinaryong tao, kahit isang maliit na mga ngalakal tulad ni Mario ay hindi kwalipikadong makipag-ugnayan sa kanila. Ang mga salita ni Lito ay isang biro sa kanila. Masyadong mayabang ang lalaking ito.
Tama. Huwag kang magmayabang at huwag mo itong isulat. Paano siya makikilala ni na Ramon Lin at Lam Ardolo? Huwag kang nakakatawa. I think he must be crazy. Paano niya nasabi yon? Natahimik si Ann at sinabing, Sunshine, paano ka nine love sa lalaking ito? Napakawalang modo niya. Medyo komplikado ang damdamin ni Sunshine. Alam niya ang karakter ni Lito at naniniwala siya na hindi siya magsisinungaling, ngunit ang sinabi nito ay talagang masyadong mayabang at hindi ka panipaniwala. Tumawa ng malakas si Mario kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Pinunasan niya ang kanyang mga bibig at sinabing, Bueno, mamayang gabi ay kakain ako ng hapunan kasama si Mr. Chen ng Shangdijing Garden. Siya ay isang sikat na lalaki ng pamilya Lo. Tatanungin ko siya kung kilala ka niya o si Kuya Lito. Kuya Mario, huwag mo siyang biruin. Hindi yata maganda ang mood ng lalaking ito. Histeryosong tumawa ang medyo matabang lalaki. Kabanata 286. Sa harap ng pangungutya ng lahat, nagkibit-balikat si Lito at mukhang napakalmado. Nang makitang wala man lang siyang reaksyon, masigurado ang iba na may mali sa utak niya. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng pribadong silid. Pumasok ang ilang waiter na may dalang isang napakagandang tray sa kanilang mga kamay. Hello, pwede ko bang tanungin kung sino si Miss Sunshine? Si Sunshine ay nasa masamang kalooban. Nang marinig niya ito, natigilan siya at sinabing, ako nga. Ito ay isang dessert mula sa isang Ginoo. Nakangiting sabi ng waiter. Inilapag niya ang tray sa harap niya at binuksan ang takip. Nang makita nila ang Katanji tanging French dessert sa loob, lahat ng mga batang babae ay bumulalas, wow, anong klaseng dessert? Hindi ito mura sa unang tingin. Ngumiti ang waiter at sinabing, ang aming dessert chef ay tinanggap mula sa France. Lahat ng mga hilaw na materyales ay imported sa pamamagitan ng hangin. Miss Sunshine Su, mangyaring I enjoy ang mga ito ng dahan-dahan. Naamoy ng mga babae ang malakas na halimuyak ng cream sa hangin at lahat sila ay naiinggit. Oh my God, Sunshine, napakasaya mo. Oo, dapat galing kay Mario. Naalala pa niya na mahilig ka sa dessert. Bihira lang. Kung may lalaking magbibigay sa akin ng mga dessert na ito, siguradong hahalikan ko siya agad. Sa pagtingin sa mga high-level na dessert na ito, medyo nagulat din si Mario. Dati, nabalitaan niyang kaka-birthday lang ni Sunshine, kaya nagplano siyang bigyan siya ng regalo bilang sorpresa. May kaibigan pala siya dito para maging manager ng department. Ipinaalam niya ng maaga ang kanyang mga kaibigan at naghanda ng cake. Hindi niya akalain na ang kaibigan niyang ito ay magiging napakasipag na maghanda ng napakasarap na dessert. Haha, nabalitaan ko na birthday ni Sunshine ngayon, kaya espesyal na hiniling ko sa manager ng Jinding Hotel na ihanda itong munting surpresa. Sunshine, happy birthday! Habang nagsasalita siya, kinuha ni Mario ang isang napakagandang kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay isang ruby necklace. Nang makita nila ang nagniningning na ruby, nabaliw ang lahat. Nagpalakpakan sila at sumigaw, Tara na! Tara na! Pinunasan ng lahat ng babae ang kanilang mga luha. Oh my God, it's too romantic. Sunshine, promise him. Ang lahat ay nagdarasal para kay Mario. Bilang tunay na kasintahan ni Sunshine, si Lito ay direktang nakalimutan sa sulok. Sorry, hindi ko matatanggap ang regalo mo. Sa harap ng paulit-ulit na kahilingan ni Mario, ang saloobin ni Sunshine ay napakatatag. May isang lalaki lamang sa kanyang puso, iyon ay si Lito. Kahit na mayroong isang bundok ng ginto at pilak sa harap niya, hindi ito magbabago. Agad na tumahimik ang mga tao. Ang direktang pagtanggi ng ganito ay nagparamdam kay Mario ng walang katulad na kahihiyan. Sunshine, pag-isipan mo ulit. Ano bang maganda sa lalaking yun? Bibigyan kita ng ruby. Ano kayang ibibigay niya sa'yo? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito. What a coincidence. May regalo talaga ako sa kanya. Bigla, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito. Ang iba ay nakikiusyoso, ang iba ay minamaliit siya, at ang iba ay naghihintay na makakita ng biro. Tamad na tumayo si Lito at lumapit kay Sunshine. May nilabas siya. Iyon ay ang lilang kristal na kwintas. Oo, ang kwintas na ito na may defensive formation ay ginawa para sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Humph! Ang purple crystal necklace ay ilang libo lang bawat piraso. Paano ito maihahambing sa ruby ni Mario? Gayunpaman, napakasaya ni Sunshine. Ngumiti siya at sinabing, salamat. I like it very much. Pagkatapos noon, nagtanim siya ng halik sa pisngi ni Lito. Si Mario, na nakatingin sa gilid, ay galit na halos samukha siya ng dugo.
Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyong na gusto niyang basagin ang ulo ni Lito. Personal siyang tinulungan ni Lito na isuot ang kwintas. Ang lilang kristal, na pinalusog ng espiritual na chi, ay kumikinang, na ginawang mas kaakit-akit kay Sunshine. Sa sandaling isinuot niya ang kwintas, nabuhayan si Sunshine, na para bang mayroong walang katapusang daloy ng enerhiya na dumadaan sa kwintas. Natigilan siya at tumingin kay Lito. Itong kwintas. Seryoso ang ekspresyon ni Lito. Ito ay para sa iyo. Kailangan mong isuot ito araw-araw at bawal itong haborin kahit saglit. Ang kanyang tono ay medyo nangingibabaw, ngunit ang puso ni Sunshine ay nanginag at ang kanyang puso ay napuno ng matinding kaligayahan. Well, hinding-hindi ko ito tatanggalin. Namula siya at tumango. Kakaiba. Bakit pakiramdam ko pagkatapos suotin ni Sunshine ang chain na ito, mas gumanda siya? Naguguluhang tanong ng isang babaeng nag-iisip. Nagkakamali ka siguro. Sirang kristal na kwintas lang ito. Paanong may epekto ito? Ngumuso si Ann at nagseselos na tumingin kay Sunshine. Nagulat siya nang makitang mas maluwalhati si Sunshine kaysa dati. Paano? Paano naging posible? Ito ay dapat na isang ilusyon. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Mario. Pagkakita pa lang niya sa tumatawag ay agad niyang binalingan ng hospitality. Hello? Mr. Chen? Dumating na ako. Nasa number 7 hall ako. Punta na ako. Lahat, inimbitahan ako ni President Chen ng Shangdijing Garden. Gusto naming pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. I'll excuse myself for a moment. Pagmamalaki ni Mario. Inggit na inggit ang mga lalaking estudyanteng iyon. Talagang magaling ang monitor ng klase. Talagang nagsalita siya tungkol sa pakikipagtulungan sa Shang Garden, napakalaking proyekto. Tuwang-tuwa si Mario na marinig ito. Sa oras na ito, ibinaling niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito. Lito, mula sa sinabi mo kanina, ang Lu family ay wala sa iyong paningin. Si Mr. Chen ay isang subordinate ng Lu family. Bakit hindi ka sumama sa akin at kumustahin? Nawala ng mukha si Mario dahil sa kanyang nabigong pag-amin ngayon lang. Ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para makabawi. Ang taong ito ay naglakas loob na ipagmalaki na si Lamar Dolo ay wala. Kapag nakita niya si Mr. Chen mamaya, dapat niyang ilantad ang kasinungalingan niya sa publiko at ilantad ang kasinungalingan niya. Kung nakita ni Sunshine sa sarili niyang mga mata na ang lalaking gusto niya ay kaya lang magyabang, dapat ay sumuko na siya. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nasa mabuting kalagayan si Mario. Akala niya ay hindi maglalakas loob na sumang-ayon si Lito, ngunit tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Sige, papunta na ako dyan. Hahaha, don't tell me na inimbitahan ka ni President Chen sa dinner party na yan. Mamatay ka kapag hindi ka nagyayabang. Ngumisi si Mario, ngumuso, at binuksan ang pinto ng pribadong silid. Lito, ikaw. Hinawakan ni Sunshine ang kanyang kamay at medyo nag-aalala. Ngumiti si Lito. It's fine. Sumama ka sa akin. May ipapakilala ako sa'yo. Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Sunshine sa number 8 hall. Humph! Huwag kang ngang magpanggap. Ang tigas ng ulo mo. Ngumuso si Ann. Talagang hindi siya naniniwala na malalaman ni Lito ang senior management ng Shang Garden. Lahat ng tao sa silid ay sumunod kay Lito palabas, naghihintay na siya ay gumawa ng kalokohan. Sa number 8 hall, pagkapasok ni Mario, nakita niya si Lex Chen at isang grupo ng mga senior executive ng Shang Garden na nakaupo sa paligid ng mesa. Walang laman ang pangunahing upuan sa tabi ni Lex Chen. Nabigla siya. Maaaring ang taong may mas mataas na katayuan kaysa kay Lex sa Shang Garden ay si Ramon Lin. Sa pag-iisip na darating si Ramon Lin, labis na nasasabik si Mario. Nang makita siya, hindi tumayo si Lex. Ngumiti lang siya ng matino. Mr. Maria. Lumapit si Mario at nakipagkamay sa kanya. Hello, Mr. Chen. Tumingin ka sa bakanteng upuan. Darating ba si Mr. Lin? Presidente Lin. Natigilan si Lex at saka umiling. Hindi mo alam na nagbago na ang amo ng Shang Garden. Bagong tao. I wonder kung aling big shot siya. Napakayaman niya kaya nilunok niya ang Shang Garden at Emperor Jing Garden. Nagulat si Mario. Wala siyang narinig tungkol sa ganoong kalaking bagay. Sa sandaling ito, hinailan ni Lito si Sunshine. Nang makita siya ni Lex Chen at ng iba pang senior executive, naging malamig ang kanilang mga ekspresyon. Nang sila ay tatayo na para salubungin siya, nakita nila si Lito na umiling. Agad na naintindihan ni Lex Chen at nilunok ang mga salita na nasa kanyang labi. Nang makita ni Mario si Lito, minisyon niya ito at sinabi kay Lex, nga pala, Mr. Chen, itong batang ito.
Naglakas loob siyang ipagmalaki na si Ramon Lin ay wala sa kanyang paningin. Maaari ko bang itanong kung kilala mo siya? Nagkatinginan sina Lex at ang iba pa ngunit walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pinayagang magsalita ni Lito. Nang makitang hindi sila nagsasalita, masigurado si Mario na hindi nila kilala si Lito. Sinabi niya kay Sunshine, "Sunshine, nakita mo ba na ang mabahong taunan na ito ay nagsisinungaling? Paano ang isang walang kwentang katulad niya ay makikilala si Pangulong Lin? Hindi siya karapat-dapat para sa iyo." Sa labas ng pinto, si Ann at ang iba pa ay mukhang masungit din. Sa wakas ay nakita nila na si Lito ay nasample sa mukha. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na matiis ni Lex na manood pa. Galit niyang sabi, "Shut up." Natigilan si Mario. "What's wrong, Mr. Chen? I'm just cursing this little bastos. Wala akong ibang ibig sabihin." Nagdilim ang mukha ni Lex. "Mario, hindi na kailangang pag-usapan ang pagtutulungang ito. Maaari ka nang umalis ngayon." Bakit? Hindi maintindihan ni Mario kung bakit biglang nagalit si Led. "Bakit? Well, sabihin ko sa iyo kung bakit." Galit na galit si Lex kaya natawa siya. Tinitigan niya si Mario at sinabing, "Bigyan mo ako ng isang salita sa isang pagkakataon. Si Mr. Argel, ang basura sa iyong bibig, ay ang bagong boss ng Shangdijing Garden." Kabanata 287. Ano? Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ni Mario. Sinabi niya kay Lex, "Mr. Chen, huwag mo akong biruin. Paanong ang batang ito ay naging amo ni Shang Garden?" Siya. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hindi na siya pinansin ni Lex, ngunit lumapit kay Lito kasama ang isang grupo ng mga senior executive. Presidente Argel. Sa harap ni Lito, binago niya ang kanyang pagmamataas at naging mapagpakumbaba at magalang. Lumipat ang tingin ni Lito sa karamihan. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang bahagyang tumango. Sa sandaling ito, kahit na ayaw maniwala ni Mario, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ang talo na palagi niyang minamaliit ay ang talagang amo ng Shang Garden. Ilang sandali lang ay puno ng pagbabago ang mukha niya. Ayaw niya, galit, selos, at nag-aalala. Mabilis na kumislap ang mga mata niya. Ang mga estudyante sa pintuan, sa pangunguna ni Ann, ay lahat ay hindi makapaniwala, na para silang tinamaan ng kidlat. Gayunpaman, sa harap ng tulad bakal na katotohanan, naniwala ang lahat. Napaluha si Mario. Namumula ang kanyang mukha habang nakatingin kay Lex. "President Chen, ang ating pakikipagtulungan. How dare you talk about cooperation with me?" Ngumisi si Lex at itinuro ang pinto. "Magwala ka, o tatawagin ko ang mga security guard para paalisan ka." Mamamatay na si Lex sa galit. Siya ang nakipag-ugnayan kay Mario. Kung magagalit siya kay Lito, mawawalan siya ng trabaho kung patuloy siyang hahabulin ni Lito. Sa sandaling ito, nakaharap sa malamig na mga mata mula sa lahat ng direksyon, ang dating kay-abangan ni Mario ay ganap na nawala, at nais niyang makahanap siya ng isang butas na gagapangan. Sino si Miss Su? Sa sandaling ito, dumating ang manager ng hotel. Sa sandaling ito, si Suzition ay nalubog sa pagkabigla at hindi na natauhan. Hanggang sa tinapik siya ni Lito sa likod ay natauhan siya. "Ako nga." Tumayo siya na may blankong tingin. Magalang na sabi ng manager, "I just gave you the dessert. Are you satisfied?" "Sorry, hindi ako kumain." Paumanhin ni Sunshine dahil ibinigay ito ni Mario sa kanya. Sinulyapan lang niya ito at hindi kumagit. Nang marinig ito, sinulyapan ng manager si Lito at maingat na sinabi, "May mali ba sa iyong panlasa? Kung hindi mo gusto, hihilingin ko sa chef na gumawa ng isa pa." Sa isang tabi, malakas na sinabi ni Ann, "Sunshine, nakita mo ba iyon?" Si Mario ang nag-iingat at nagbigay ng mga detalyadong tagubilin. Bagamat si Mario ay labis na nagtataka kung bakit personal na aasikasuhin ng manager ang bagay na ito, nawala ang lahat ng kanyang mukha ngayon lang. Ngayon ay maaari na siyang manalo muli ng isang round. "Haha, oo nga Sunshine. Although hindi ako amo ng Shang Garden, sincere ako sa'yo. Uutusan ko sila magluto ng gusto mong kainin." Proud niyang sabi. "Sir, pwede ko bang itanong kung sino ka?" Hindi kilala ng manager ng hotel si Mario at labis siyang nalungkot sa kanyang tono. Kumunat ang noo ni Mario at nagtanong, "Saang departamento ka galing? Hindi sapat ang negosyo mo." "Ako si Mario ma, at kaibigan ko si Zoldy. Siya dapat ang nag-utos sa iyo na magpadala ng dessert, di ba?" "Zoldy." Ngumisi ang manager ng hotel. "Zoldy is my subordinate. Anong karapatan niya para utusan ako?" "Ano?" Natarante si Mario.
Sa sandaling ito, isa pang tao ang dumating mula sa labas ng pinto na may dalang ordinaryong cream cake sa kanyang kamay. Mario, wala ka ba sa hall number 7? Bakit ka tumakbo sa hall number 8? Naguguluhang tanong ng lalaki. Zoldy. Biglang napagtanto ni Mario na nagkamali siya. Hindi kanya ang naunang dessert. Kung gayon ang dessert ngayon ay. Ngumuso ang manager ng hotel. Sa tingin mo hindi sa'yo iyan, di ba? Ibinigay ni Mr. Argel ang mga dessert na iyon kay Miss Sue. Bakit iba ang pakikitungo mo sa kanya? Kung bibigyan mo siya ng dessert, magiging ordinaryong cake ako. Galit na sabi ni Mario. Bakit? Si Mr. Argel ay may 50% ng shares ng Golden Tripod Hotel. Isa siya sa lahat ng tao sa hotel. Masungit na sabi ng manager ng hotel. Nakikita niya na magkaaway sina Mario at Lito, kaya hindi niya kailangang maging magalang sa kanya. Pagkatapos, lumingon siya kay Zoldy, nakara-rating lang, at sinabing, ibalik mo ang cake. Hindi namin tinatanggap ang sinumang hindi gumagalang kay Mr. Argel. Hindi nang ahas si Zoldy na suwayan ang utos ng kanyang superior, kaya agad niyang tinakasan ang cake. Pakiramdam ni Mario ay para siyang tinamaan ng kidlat, hindi na nakabawi sa mahabang panahon. Paulit-ulit siyang sinampal sa mukha. Nakakahiya talaga. Naramdaman ang tingin mula sa lahat ng direksyon, diretso niyang tinakpan ang kanyang mukha at tumakbo palayo sa takot. So ikaw ang nagbigay sa akin ng dessert. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi man lang ako nakain. Sayang. Nagpout si Sunshine at nagreklamo. Hinawakan ni Lito ang kanyang mukha at nakangiting sinabi, kung gusto mo, hihilingin ko sa kanila na gawin ito mamaya. Maaari kang kumain hanggat gusto mo. Hindi, ang sobrang pagkain ay magpapataba sa akin. Nahihiyang bamulong si Sunshine. Napakatamis ng kanyang puso na para bang napuno ito ng pulot. Nakangiting sabi ni Lito, maganda ka, at gusto kita kahit mataba ka. Tumahimik ka. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at ngumiti. Namumula ang kanyang mga pisngi habang masunurin siyang gumapang sa mga bisig ni Lito. Ang mga tao sa paligid nila ay natahimik at nagpuno ng isang dakot ng food. Si Lito pala ang may dessert. Mukhang ingat na ingat din siya. Oo. Napakayaman niya, low-key, at mahal niya ang girlfriend niya. Napakabuting tao talaga. Uy, gusto ko din ng ganyang boyfriend. Agad na iniwan ng mga babae ang kadiliman at tumingin kay Lito ng may pagkagusto. Sa mga boys naman, puro inggit at selos ang mga mukha nila. Hindi na sila makapaghintay na palitan siya. Bigla kong naalala na may gagawin pala ako, kaya aalis na ako. Namumula ang mukha ni Ann. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ipahiya si Lito, ngunit sino ang nakakaalam na magkakaroon siya ng nakakatakot na background. Maghintay. Lumapit si Sunshine na may malamig na mukha. Kumunat ang noo ni Ann. Sa sandaling lumingon siya, sinampal siya ni Sunshine. Para kay Lito ang sampal na ito. Sinisiraan mo siya ngayon. This is my return. At saka, hindi na natin kailangan pang makipag-contact sa isa't isa in the future. Mag-blind date kayo ng sugar daddy mo. Galit na sabi ni Sunshine. Bahagyang natigilan si Lito. Hindi niya inaasahan na si Sunshine, na noon pa man ay banayad at mabait, ay matatalo ang mga tao para sa kanya. Biglang uminit ang puso niya. Kailangan niyang alaga ang mabuti ang babaeng ito. Tinakpin ni Ann ang kanyang mukha at sumigaw, how dare you hit me? Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at akmang hahampasin si Sunshine. Sa sandaling ito, lumakad si Lito na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Nang salubungin ni Ann ang kanyang malamig na tingin, nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Para siyang tinitigan ng Diyos ng kamatayan. Napuno ng takot ang puso niya. Bumigay ang mga tuhod niya at lumuhad siya. She cried hysterically, I was wrong. I don't dare. Don't kill me. Don't kill me. Huwag ka nang lalapit para hanapin muli si Sunshine sa hinaharap. Itigil mo na ang pag-iisip sa maruruming iniisip mo. Hindi man lang siya tinitigan ni Lito. Malamig ang tono niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Sunshine at mahinang sinabi, let's go. Oo. Matamis na tumango si Sunshine. Sabay na umalis ang dalawa, naiwan ang isang grupo ng mga tao na may komplikadong mga mata. Lito, saan mo ako dadalhin? Ang mga mata ni Sunshine ay natatakpan ng isang piraso ng tela, at siya ay hinaila palayo ni Lito. Bibigyan kita ng surpresa. Sabi ni Lito. Ngumiti si Sunshine at sinabing, marami kang naibigay na sorpresa sa akin ngayon. Ano pa ba ang maaari kong makuha? Malalaman mo din agad. Biglang huminto si Lito at naglakad sa likod ni Sunshine. Kinagat niya ang tenga niya at sinabing, humanda ka. Humanda ka.
Pagkabilang niya ng 3, nahulog ang tela sa harapan niya. Nang makita niya ang lahat sa harapan niya, natigilan siya. Sa harap niya ay isang mansyon na pinalamutian ng marangyang. Hindi ba ito ang Sweet King na pinanood natin noong umaga? Bahagya niyang ibinuko ang kanyang pink na bibig at hindi makapaniwalang sinabi. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang modelo sa umaga at tatayo sa bahay sa gabi. Oo, alam kong gusto mo ito. Ngumiti si Lito at naglagay ng gintong susi sa kanyang kamay. Ngayon, sayo na. Kabanata 288. Sa pagtingin sa susi sa kanyang kamay, si Sunshine ay natigilan. Sa umaga, nang makita niya ang disenyo ng bahay na ito, talagang natukso siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-aari na niya ang bahay na ito. Bagamat alam na niya na si Lito ang amo ng siyang garden, ang gayong bahay ay walang halaga sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang matuwa. Ito. Masyadong mahal. Kahit sobrang tukso siya, nag-alinlangan pa rin siya. Hinawakan siya ni Lito sa kanyang mga bisig at sinabi sa mahinang boses, walang mahalaga. Ikaw ang aking babae. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo basta't sabihin mo sa akin. Sa ilang sandali, tuwang-tuwa si Sunshine na basang-basa ng luha ang kanyang mga pilikmata. Hindi siya naantig sa bahay, ngunit sa saloobin at katapatan ni Lito. Well, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid ng bahay. Nang makitang umiiyak siya, mabilis na iniba ni Lito ang usapan at hinaila siya papasok. Nang makarating silang dalawa sa indoor swimming pool, hindi maiwasan ni Lito na mag-isip. Napakaganda ng figure ni Sunshine. Kung makikita niya itong lumalangoy araw-araw, hindi naman masama. Sa huli, pumunta sila sa terrace at niyakap ang isa't isa, tinatanaw ang night view ng Badok City. Lito, hindi tayo maghihiwalay, okay. Humawak si Sunshine sa kanyang mga braso at mahinang sinabi. Tumango si Lito. Okay. Ito ay isang simpleng sagot, ngunit ito ay kumakatawan sa 1,000 pounds. Nasa sweet mood silang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Ito ay isang tawag mula kay Ramon Lin. Hello, President Lin? Ano ang problema? Nag-aalalang sinabi ni Ramon, Lito, may dinner party si Sally ngayong gabi. Sinabi ko sa kanya na huwag pumunta, pero pinilit niyang pumunta siya. Bagamat nagdala siya ng mga bodyguard, nag-aalala pa rin ako. Pwede ka bang pumunta at tingnan? Habang nakayakap si Sunshine, tiyak na ayaw umalis ni Lito, ngunit may utang siyang malaking pabor kay Ramon. Kung hindi dahil sa asol na jade ni Sally Lin, hindi siya makakalusot sa Marshall King Realm. Okay, send me the address. I'll be right there. Si Ramon ay lubos na nagpasalamat sa kanya bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang nakakalokong ngiti. Alam niyang tiyak na hindi ordinaryong tao si Lito. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi kapanipaniwala, at siya ay isa ring martial arts practitioner. Kung makakasama niya si Sally at siya, tiyak na aabot sa mas mataas na antas ang Ramon Group kung sila ay magsanib puwersa. Ibinaba ni Lito ang kanyang telepono at sinabi kay Sunshine, may gagawin ako. Aalis ako. Sige, mag-ingat ka. Si Sunshine ay isang napakatinong babae. Bagamat medyo nabigo siya, hinding-hindi niya hahadlangan si Lito dahil sa kanyang pagkukusa. Pagkatapos umalis sa mansyon ng siyang garden, agad na tinungo ni Lito ang restaurant ni Ramon. Hindi niya alam kung saang silid naroon si Sally Lin, kaya kailangan niyang maghintay sa labas ng hotel para lumabas siya. Sa oras na ito, napansin niya na mayroong 4 na pangunahing martial arts practitioner sa isang kotse sa kanto ng kalye. Makalipas ang halos kalahating oras, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa hotel, at kasama nila si Sally. Nakasuot siya ng puting damit na may mahabang kulot na buhok. Ang kanyang magandang mukha ay walang ekspresyon, tulad ng isang malamig na puting sisni, partikular na kitang-kita sa karamihan. Pinagnanasaan siya ng mga malalaking boss na naroroon, ngunit nang makita nila ang 2 matipunong bodyguard sa likod niya, kinailangan nilang lumayo sa kanya. Kukunin na sana niya ang sasakyan ng may humawak sa kanyang palso. Nagulat siya noong una, ngunit nang makita niya ang kaharap niya, nagulat siya. Ikaw naman. Tumawa si Lito. Ako po. Magandang gabi po, Miss Lin. Bakit mo ako hinahawakan? Bitawan mo ako. Sinulyapan ni Sally ang kamay ni Lito na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Sinulyapan ni Lito ang kotse sa kanto ng kalye at mabilis na sinabi, wala akong oras para magpaliwanag. Sumama ka sa akin ngayon. Bastos, hindi ako sasama sayo. Huwag mo akong pagsamantalahan. Bitawan mo ako. Galit na sabi ni Sally. Matagal na niyang alam na may masamang intensyon ang lalaking ito. Ngayon, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay.
Hindi niya lang akalain na matapang siya kaya naglakas loob siyang hawakan siya sa kalye. Nang makita ito, agad na sumugod ang dalawang bodyguard at sinabing, bitawan mo, kung hindi, hindi kami magiging magalang. Si Lito ay hindi mapakali sa dalawang lalaking ito. Kinaladkad niya si Sally palayo ng walang salita. Anong mayabang na brat? Nagmura ang bodyguard at hahawakan ang balikat ni Lito. Gayunpaman, nang ang kanyang kamay ay malapit nang mahawakan ang kanyang balikat, isang malakas na puwersa ang biglang dumating at pinalipad siya. Nang makita ito ng ibang bodyguard, puno ng takot ang mukha nila, at matagal silang hindi naglakas loob na lumapit. Ang lakas ng lalaking ito ay masyadong nakakatakot, at hindi siya katulad ng isang ordinaryong tao. Lito, kapag hindi mo binitawan, tatawag ako ng pulis. Nang makitang hindi siya mapigilan ng mga bodyguard, umungal si Sally. Tumigil si Lito at mukhang walang magawa. Kung muling masangkot ang mga pulis, ang mga bagay ay mahirap lutesin. Kung tutuusin, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para bigyan sila ng leksyon ng mag-ama para hindi na sila magkagulo sa hinaharap. Nasa panganib ka ngayon. Dapat sumama ka agad sa akin. Naiintindihan mo ba? Matyaga niyang paliwanag. Don't lie to me. Don't think that I don't know that you are no different from those mabahong lalaki. You just covet my beauty. I will never live with you. Mayabang na sabi ni Sally. Ngumisi si Lito. I covet your beauty. Haha, self-righteous ka talaga. To tell you the truth, I'm not interested to sleep with you, kahit nakahubad ka at sumasayaw sa harap ko. Ang babaeng ito ay tila laging nakahihigit sa kanya na ikinalulungkot niya lalo. Hindi niya maiwasang mapamura sa kanya. How dare you call me a female tigre? Galit na galit si Sally kung kaya't ang kanyang matambok na dibdib ay lumakas ng husto. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Lito. Hindi umiwas si Lito at sinampal sa mukha na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang mukha. Pagkatapos ng laban, si Sally ay natigilan at agad itong pinagsisihan. Ngayon lang, nagmamadali siya at naisip na makakaiwas si Lito. Kung tutuusin, magaling siya sa martial arts, pero hindi niya inaasahan na hindi siya makakaiwas. Tsaka kung hindi dahil sa kanya, kinidnap na siya ni Chang Himeng. Malaki ang utang na loob niya sa kanya. Gayunpaman, ang bibig ng taong ito ay napakasama. Talagang minaliit niya ito na walang kwenta. Siya ay palaging mayabang, kaya paano niya matitiis ang mga salitang ito? Ito lang ang sarili mong kasalanan. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. May mga bodyguard ako. Umalis ka ngayon. Bagamat nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso, tumanggi si Sally na sumuko at umungol kay Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang pisngi. Sa katunayan, ang kamay ni Sally ay hindi mabigat at hindi ito masyadong masakit, ngunit ito ay labis na ikinalungkot niya. Isang mayabang na babae, hayaan ko siyang magdusa. You want me to go? Well, I'll go. Sana hindi ka magsisi. Matalim ang tingin nito sa kanya at akmang aalis na. Biglang sumulpot ang isang payat na matandang lalaki. Miss, naliligaw ako. Pwede mo ba akong iuwi? Malapit lang naman ang bahay ko. Nakayuko ang katawan ng matanda, nanginginig na para bang tanggayan ng ihip ng hangin. Pilit na ngumiti si Sally at tumango. Okay lolo, natatandaan mo ba ang address mo? Hindi ko matindaan ng malinaw, pero naaalala ko ang pangkalahatang ruta. Naku, matanda na ako, at wala akong silbi. Huwag kang mag-alala, lolo. Tutulungan kitang hanapin ito. Tinulungan ni sa anim ang matanda na tumayo at matiyagang sinabi. Sa sandaling ito, narinig ang walang malasakit na boses ni Lito. Sally, babalaan kita sa huling pagkakataon ngayong gabi. Huwag kang mag-alala sa matandang ito. Umuwi ka kaagad. Ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Dapat ay dumating siya na may masamang intensyon. Tama na. Akala ko matuwid ka, pero hindi ko inaasahan na ganito ka cold-blooded. Ayaw mo pang tumulong sa matanda. Hindi ka ba aalis? Bilisan mo. Pinandilatan siya ni Sally, at may hindi maitatagong pagkabigo sa kanyang mga mata. Kahit na hindi niya masyadong gusto si Lito, sa huling pagkakataon sa kanyang tahanan, nakita niyang natalo niya si Deong Meng at ang kanyang anak sa isang galaw. Matapang siya kaya natokso siya saglit. Gayunpaman, ang pagganap ni Lito sa oras na ito ay talagang nabigo sa kanya. Kabanata 289. Nang makitang hindi nakinig si Sally sa kanyang payo, nagkibit balikat si Lito at tumalikod para umalis. Hey, girl, may dala ba akong gulo? Paano kung uuwi ako mag-isa? Maingat na sabi ng matanda. Hindi bale, matanda. Huwag kang mag-alala sa cold-blooded guy na iyon. Let's go. Umiling si Sally at tinulungan ang matanda na umalis.
Dahan daw ang sumulong si Lito, at biglang huminto ang isang kotse sa harap niya. Bumukas ang pinto at bumaba ang apat na martial arts practitioners. Anak, ikaw ba si Lito? Malakas na tanong ng nangungunang martial arts practitioner. Tumango si Lito. Oo, ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Haha, boy, you are quite calm. Alam mo ba kung sino kami? Ngumisi ng nakakatakot ang lalaki. Kung tama ang hula ko, dapat ay Tagalong Yuan Martial Arts Club ka, di ba? Walang bakas ng takot sa mukha ni Lito. Sa halip, sumilay ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. You're not stupid. I have to say that you have a good psychological quality at kaya mo pang tumawa. Pero kung alam mo kung ano ang ginagawa namin dito, I'm afraid you can't laugh. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaki at malamig na tumitig kay Lito. Ngumiti si Lito at sinabing, hinahanap kita. Nililigawan mo si kamatayan. Siyempre masaya ako. Sa oras na ito, ang isa pang matipunong martial arts practitioner ay huminga at sinabing, Kuya, ang taong ito ay masyadong mayabang. Halatang hindi niya tayo sineseryoso. Dapat natin siyang turuan ng leksyon. Tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Ang nangungunang martial arts practitioner ay labis ding nalungkot. Malamig niyang sinabi kay Lito, kailangan kong sabihin, bata ka at mayabang. Hahayaan kong turuan ka ng mga kapatid ko kung paano kumilos ngayong gabi. Agad na humakbang ang matipunong lalaki at sinabing, mauna na ako. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay at naiinip na sinabi, hindi mo kailangang maging masyadong magulo. Kayong apat ay maaaring magsama-sama. May gagawin ako mamaya. Ha! Ang apat na tao ay natigilan sa una, at pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Hahahaboy ang yabang mo talaga. Anak, sa tingin mo ba panaginip ito? Bakit hindi ka pumunta sa langit kapag apat na tao ang kinakalaban mo? Sa kanilang mga mata, si Lito ay isang 18 o 19 na taong gulang na bata. Sa karamihan, mayroon siyang kaunting talento sa martial arts, ngunit gaano kaya siya kalakas? Well, I wanted to save some dignity for you, but you didn't want it. Saka huwag mo kaming sisihin. Ang nangungunang martial arts practitioner ay sumigaw at sinabi sa iba pang 3 tao, sabay-sabay tayo at patayin ang munting bastos na ito upang ipaghiganti ang kakila-kilabot na master. Sa pamamagitan nito, nagpakita ng matinding liwanag ang mga mata ng apat na lalaki, at inatake nila si Lito sa apat na direksyon. Ang apat sa kanila ay pawang mga martial arts practitioner na may panloob na lakas at mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa isang kisap mata, nakarating na sila sa harap ni Lito. Dumating ang ihip ng umaalingaw-ngaw na hangin, ngunit nakatayo pa rin si Lito sa kinaroroonan niya, hindi gumagalaw, na parang hindi niya ito nakita. Haha, how dare you challenge US4 with such low level of trash? What a joke! Nakakainsulto ang itsura nilang apat at patuloy pa rin sa sarkastikong pananalita. Gayunpaman, nang malapit nang magdikit ang kanilang mga kamao at paa kay Lito, bigla siyang gumalaw. Bang! 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 Sa isang iglap, bigla niyang sinuntok at tinamaan sa dibdib ang apat na tao. Ang unang nataman ay ang matipunong lalaki. Nabigla siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi niya nakita kung paano kumilos si Lito. Nakaramdam na lang siya ng matinding sakit sa dibdib at saka lumipad palabas. Ang natitirang 3 martial arts practitioners ay pinadala halos sa parehong oras. Apat na tao ang bumagsak sa lupa, niyakap ang kanilang mga dibdib, at dumura ng isang subo ng dugo. Nagkatinginan sila, at pareho ang mga mata ng lahat, ang takot. Ang lalim ng takot. Anong klaseng tao ang batang ito? Maging ang kanilang master, si Chang Himeng, ang may-ari ng Dragon Abyss Martial Arts Center, ay hindi kayang ikumpara sa kanya. Kuya, saang sekta ka galing? Natatakot na sabi ng nangungunang martial arts practitioner. Napakabata pa ni Lito at may ganoong lakas. Siya ay dapat na isang master mula sa isang lihim na sekta sa Low Country. Gayunpaman, umiling si Lito. Wala akong sekta. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ka nagmula sa isang makapangyarihang sekta, paano ka magkakaroon ng ganoong kakayahan? Sigaw ng martial arts practitioner, at patuloy na pumipintig ang mga ugat sa kanyang noo na parang iniinsulto. Isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Lito habang mahina niyang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang tinatawag na makapangyarihang mga sekta sa mundong-mundo ay walang iba kundi isang tumpok ng putik sa aking mga mata. Nang marinig ito, natigilan ang apat na martial arts practitioners at marahas na nanginig ang kanilang mga katawan. Ang una nilang reaksyon ay ang taong ito ay masyadong mayabang.
Gayunpaman, kailangan nilang aminin na ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Isang galaw lang ang ginamit niya para direktang sirain ang apat na inner strength na martial artist. Sa kanilang paglilinang, imposible para sa kanila na makita ang tunay na antas ni Lito. Sa pag-iisip nito, ang apat na martial arts practitioner ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Nagsanay sila ng martial arts sa loob ng mga dekada, at sa wakas ay pumasok sa panloob na puwersa. Inisip nila na sila na ang pinakamagaling sa kanilang mga kapantay, at kadalasan ay minamaliit ang lahat. Ngayon, napagtanto ng binatang ito sa kanila na palaging may mas mahusay kaysa sa iyo. Kung ikukumpara sa kanya, silang apat ay simpleng vulnerable at inutil. Ang nakakatuwa ay ngayon lang, natawa sila sa antas ng basura ni Lito. Ngayon, kahit sila ay nakaramdam ng sakit sa kanilang mga mukha. Tulad ng pag-iisip nila na si Lito ay kukuha ng 1 pulgada at pahihirapan sila, si Lito ay tumalikod at umalis nang hindi man lang sila tinitingnan. Natigilan silang apat nung una, tapos ngumiti sila ng mapait. Sa kanyang mga mata, hindi man lang sila banta. Hindi man lang siya nag-aksaya ng 1 segundo sa kanila. Sa oras na ito, sa pangunguna ng payat na matandang lalaki, si Sally ay naging isang malayong dead end. Lolo, mali ba ang naalala mo? Nakaharang ang kalsadang ito. Nakatingin sa pader sa harap niya, matiyagang sinabi ni Sally. Nako, parang mali talaga ang naalala ko. Matanda na ako at wala nang silbi. Tinapik ng matanda ang kanyang noo at bumaantong hininga. Medyo nababalisa si Sally, dahil may dokumento pa siyang babasahin mamaya. Kaya't sinabi niya sa matanda, Lolo, may gagawin ako mamaya. Pauwiin na kayo ng bodyguard ko. Habang nagsasalita siya, uutos na sana siya sa mga bodyguard. Biglang sumabog ang kakaibang tawa. Gusto mong umalis? Haha, hindi ganon kadali yon. Nagulat si Sally. Lumingon siya at nakitang siya nga pala ang matandang iyon. Sa sandaling ito, ang kanyang ulo, na nakababa, ay biglang inangat, na nagpapakita ng nakakatakot na berdeng kulay abo na mukha. Yung mukha niya parang zombie. Tinakpan ni Sally ang kanyang bibig sa takot at sumigaw. Matanda, ikaw. Ikaw ay. Tinitigan siya ng matanda gamit ang isang pares ng mapupulang mga mata at humajejek. I have to say, little girl, you are so easy to cheat. Buti na lang at hindi mo pinakinggan ang mabahong batang iyon. Kung hindi, hindi ako nagtagumpay ng ganoon kadali. Ikaw, masamang tao ka talaga. Hindi makapaniwala si Sally. Totoo pala ang sinabi ni Lito. Talagang hindi mabuting tao ang matandang ito. Unang miss, umatras. Nang makita ito, agad na tumayo ang 2 bodyguard sa harap ni Sally. Kayo bang dalawa ang walang kwenta dito para mamatay? Sa mata ng kapatid kong multo, patay na kayo. Dahil patay na kayo, hindi na kailangan pang mabuhay sa mundong ito. Nang may panunuya, ikinaway ni Ghosto ang kanyang kamay at 2 pilak na karayom ang tumusok sa leeg ng bodyguard. Bang-bang! Hindi kumibo ang 2 bodyguard at tahimik na natamba. Ang kanilang mga mukha ay maasul na kulay abo, at ang kanilang walang laman na mga mata ay dilat. Obviously, patay na sila. Nang makita ang eksenang ito, si Sally ay natakot sa kanyang talino. Bilang panganay na anak ng Ramon Group, namuhay siya ng marangyang buhay at namuhay sa ulap ng inggit. Hindi pa siya nakaharap sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kahit gaano pa siya kalamag, hindi na niya kayang kumapit pa. Nakaramdam lang siya ng matinding pagsisisi sa kanyang puso. Bakit hindi siya nakinig sa payo ni Lito? Bakit kailangan niyang kumilos ng mag-isa? Mariin niyang kinukumbinsi ito kaya nagpumilit pa siyang pakawalan siya matapos siyang sampelan, ngunit siya ay nagmamagaling at tinawag pa siyang cold-blooded. Habang iniisip ito ni Sally, lalo siyang naaawa kay Lito. Ang kay-abangan niya ang nagpasakit sa puso ni Lito at napatay ang 2 bodyguard na ito. Ano? Anong gusto mo? Pera. Pwede nating pag-usapan kung magkano ang gusto mo. Habang papalapit ang second ghost ng hakbang-hakbang, napaatras si Sally sa takot. Hehe. Beauty? Don't blame me. Kung gusto ka niyang Master Randy Meng, masisisi ka lang niya sa sobrang ganda. Napaka-curve ng figure ni Sally kaya naglalaway ang second ghost. Kabanata 200 na po. Si Randy Meng talaga. Ang mag-ama. Mas gugustuhin ni Sally na mamatay kaysa mahulog sa kanilang mga kamay. Tumalikod siya at sinubukang tumakbo. Gusto mong tumakas pagkatapos mahulog sa mga kamay ko. Sa isang masasamang tawa, isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Nawala ng lakas si Sally at bumagsak sa lupa. Pagtingin sa magandang babae, kumikinang sa pagnanasa ang mga mata ni second ghost. Napakagandang babae. Bakit ko naman hahayaan na mag-enjoy muna si Randy Meng, ang playboy? Gusto ko munang mag-enjoy.
Pagkatapos noon, inabot niya ang kanyang kamay kay Sally. Ubo-ubo. Sa oras na ito, isang ubo ang dumating. Biglang tumangala si Second Ghost at nakita niya ang isang binata na nakatayo sa di kalayuan. Brat, ikaw pala. Nakilala ng pangalawang ghost si Lito sa isang sulyap at ang kanyang mga mata ay naglabas ng napakalamig na liwanag. Kasabay nito, labis siyang nagulat at naghinala. Kailan dumating ang lalaking ito? Hindi man lang niya napansin. Get lost. Don't spoil my plan, or these two bodyguards will be your fate. Tinuro niya ang bangkay sa lupa at mabangis na sinabi. Ganun ba? Sinulyapan ni Lito ang bangkay sa lupa. Ito ay nalasan hanggang sa mamatay. Paano ba? Natatakot ka ba? Umalis ka dito. I'm in good mood today. I can consider letting you go. Wala sa mood ang second ghost na pumatay. Hindi na siya makapaghintay na makuha si Sally. Akala niya ay aalis ang kabilang partido na may luha ng pasasalamat, ngunit sino ang nakakaalam na hindi lang magre-react si Lito, tamad din siyang sasandal sa pader. Okay lang kung gusto mong umalis ako. Ipaubaya mo sa akin si Sally. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Second Ghost, at galit na sinabi niya, what an ungrateful guy. Gusto kitang bitawan, pero gusto mo pa ring mamatay. Tutulungan kita. Nagalit si Second Ghost. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay napakawalang alam sa sitwasyon. Puno ng lamig ang kanyang mga eskarlate na mata. Hawakan mo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Ngumisi si Second Ghost. What's wrong? Natatakot ka ba? Hahatama na ang matakot. Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses. At umalis ka. Nagkakamali ka. Hindi ko sinasadyang umalis, ngunit ayaw kong pumatay ng sinuman ngayon. Ibigay mo sa akin si Sally at sirain ang sarili mong mga meridian, at ililigtas ko ang iyong buhay. Mabagal na sabi ni Lito. Ano? Bata, nasisiraan ka na ba ng bait? Iniligtas mo ang buhay ko. Sino ka ba? Kilala mo ba kung sino ako? Nang marinig ang mga salita ni Lito, nagalit si Second Ghost. I'm the second best master in the Dragon Abyss Martial Arts Center. Pangalawa lang ang lakas ko kay Chang Himeng. Ganun din ang Second Ghost. Paano na? Natatakot ka ba? Ngumiti si Lito ng mapang-asar. Pangalawa, walang dapat ipakita. Sinasabi ko sa iyo, kahit dumating si Changhe, sasabihin ko rin. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Second Ghost, at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Well, boy, I have to say that I admire your courage very much. May daan patungo sa langit, ngunit hindi mo ito kinukuha. Ipapadala kita sa kamatayan. Nang matapos siyang magsalita, isang makamandag na pilak na karayom ang lumipad mula sa kanyang kamay. Kung ito ay isang ordinaryong tao, kung gayon magkakaroon lamang ng isang kalalabasan, at tiyak na mamamatay siya. Sa kasamaang palad, kaharap niya si Lito. Sa mga mata ni Lito, ang bilis ng pilak na karayom ay mabagal. Itinaas niya ang kamay at kinurot ang silver needle. Paano ito posible? Laking gulat ni Second Ghost at dilat na dilat ang kanyang mga mata, puno ng hindi paniniwala. Halos maghinala siya na mali ang kanyang nakita. Paano ang isang tao ay napakabilis na nahuhuli niya ang kanyang mga pilak na karayom? Bigla naman siyang humagalpak ng kakaibang tawa. Boy, you're quite capable. Sayang naman at mamamatay ka na. Yan kasi ang silver needle na may exclusive poison. Walang may antidote maliban sa akin. Puno ng pagmamalaki ang mukha niya, at marahas niyang sinabi, sa loob ng 10 segundo, maglalagnat ang buong katawan mo. Pagkatapos ng 30 segundo, dadaloy ang mga laman loob mo kung saan-saan at mamamatay ka sa sobrang sakit at takot. Ganun ba? Maghihintay ako. Pinagkrus ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Parang hindi naman siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, lumipas na ang 10 segundo, ngunit ligtas pa rin si Lito. Matanda, baka expired na ang gamot mo ha. Napangisi si Lito. Isang manipis na pawis ang lumitaw sa noo ni Second Ghost. Malamig niyang sabi, imposible. Sa loob ng 30 segundo, siguradong madudurog ka na. Lumipas ang 30 segundo, ngunit maayos pa rin si Lito. Unti-unting naging puti ang mukha ni Second Ghost. Umiling siya at sinabing, imposible, imposible ito. Sa malamig na ngiti, ikinaway ni Li Xiao ang kanyang kamay at ang pilak na karayom ay tumusok sa katawan ni Ghost Second. Haha, boy, gusto mo bang gamitin ang lason ko para patayin ako? Sabi ni Second Ghost na may paghamak. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nagbago ang mukha niya. Tinakpan niya ang kanyang tiyan at napahiyaw, gamulong-gulong sa lupa sa sakit. Patayin mo ako.
Patayin mo ako. Dahil sa sobrang sakit, napasigaw siya. Gayunpaman, mula simula hanggang wakas, ang ekspresyon ni Lito ay nanatiling walang pakialam habang pinagmamasdan siyang mamatay sa sakit. Sa Longyuan Martial Arts Center. Young Master Oscar Zuang, ang aming Longyuan Martial Arts Club ay talagang maluwalhati. Masiglang sabi ni Chang He. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang binata na may pagkababae ang mukha. Nasa early 20s siya, nakasuot ng marangyang damit, at mukhang mayabang. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at kasanayan na hindi katumbas ng kanyang edad. Master Meng, binobola mo ako. Nabalitaan ko na may lumitaw na martial arts genius sa Badok City. Totoo ba iyon? Pagkatapos magsalita ni Oscar, kinuha niya ang tasa ng tsaa at dahan-daang gumawa ng tsaa. Tama. Ang pangalan niya ay Lito, at siya ay may pambihirang lakas. Ang mga master sa club namin ay napakalakas. Isa siyang martial arts master. Ang kanyang mga litid at meridian ay winasak niya sa isang galaw. Mayroon ding 4 na martial arts practitioner na may panloob na lakas na sabay niyang itinumba. Grabe! Tumango si Chang He at seryosong sinabi, ang kakaiba ay nagpadala ako ng isang tao para imbestigahan siya, ngunit nalaman niyang wala siyang sekta. Hindi ko alam kung saan niya natutunan ang martial arts na ito. Nang marinig ito, isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Oscar. Siya ang pinakatanyag na henyo na binata sa Zhongshan Province. Pinasok niya ang inner strength sa edad na 13 at naging martial arts master sa edad na 18. Hindi pa nagtagal, nakapasok siya sa pagiging martial arts master, kaya napakatalino na niya. Ngayon, itong si Lito, sa edad na 18 o 19, ay natalo na niya ang isang martial arts master. Halatang nahihigitin ng talento niya. Si Oscar ay makitid ang isip at agresibo. Hinding-hindi niya hahayaang umiral ang gayong tao. Kailangan niyang mawala siya sa mundong ito. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang katulong sa takot na may dalang itim na plastic bag sa kanyang kamay. Owner, may isang binata sa labas na nagsabi na ibibigay niya ang bag na ito sa iyo. Natarante si Chang He. Kinuha niya ang bag at binuksan. Biglang nagbago ang mukha niya, at inihagis niya ang bag. Isang malakas na amoy ng dugo ang lumabas mula sa bag. Ang kalahati ng mukha ng second ghost, pati na rin ang ilang mga paa, ay hindi pa kumpleto. Lahat ng taong naroroon, maliban kay Oscar, ay mukhang namumutla at natatakot. Ang ilang mga tao ay direktang dumura. Ito. Parang second ghost. Sa gilid, si Daewon Meng ay nasa bingit ng luha. Ang kanyang anak, si Randy Meng, ay nanginginig ang buong katawan, halos mahulog sa kanyang upuan. Ito. Ang mukha ni Chang He ay kasing puti ng papel, at ang mga butil ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang mukha. Sabi niya sa takot, ang pangalawang ghostly brother na ito ay ang pangalawang pinakamahusay na master sa aking restaurant. Paano siya namatay ng napakalungkot? Ang mga labi ni General Oscar ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Huwag kang mag-alala, Club Principal Meng. Kasama ako dito, kahit sino pa siya, mamamatay siya.